Magandang araw! So ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang teorya na sumibol mula sa mga pagsusuring na likha sa kasaysayan ng LA. So, pag-uusapan natin ang dalawang teoryang ito kung ano nga ba yung ibig sabihin o pagpapaliwanag ng dalawang teorya na ito. So, unahin natin ang linguistic relativity. So, ito yung unang teorya na sumibol noon sa LA. Ang linguistic relativity ay sinulat ni Edward Sapir at Benjamin Lee Whorf. So, batay ito sa naunang pag-aaral ni Boas. So, ang linguistic relativity ayon kay Sapir ay babasahin natin ito sa English. So, while all languages can do the same work of symbolic expression, the different techniques of expression are salient and indicate relativities of understanding. So, ayon kay Sapir, ang linguistic relativity ay ito yung wika o ito yung mga wika na kinagis ng wika na talaga ng lipunan o ng isang particular na lipunan. So, mayroong, 'di ba, dito sa ating bansa ay mayroong iba't ibang wika. So, sa iba't ibang wika na 'yun, may iba't ibang kahulugan rin na pagkakaintindi ng mga tao. So, ang pangunahing ideya ng teoryang ito ay ito yung wikang ginagamit ng isang tao o ito yung nagpapahubog or ito yung gumagawa ng isang paghuhubog sa kanyang pananaw sa mundo o pag-iisip ayon sa wikang kinagisnan niya sa isang lipunan na yun. So, ibig sabihin na hindi lang basta tagapagpahayag ng kaisipan ang wika, kundi ito rin ay nakakaapekto sa mismong pagbuo ng ating kaisipan. So, naayon ito sa kung anong wika talaga yung alam mo o kinagisnan ng lipunan mo. So, okay, ang halimbawa ng linguistic relativity ay lagyan natin sa kunyari salitang bigas, 'di ba? So, ang bigas ito yung kung hindi pa luto. No? Dito sa tawag sa atin. At kung luluto naman ay ang tawag ay kanin. So, 'di ba? Kung sa Ifugao naman, yung bigas sa kanila ay maraming salita na ginagamit nila. So, depende ito sa kung anong bahagi ng proseso ito. So, halimbawa, binayo, niluto, bagong ani. So, at marami pang iba. So, marami silang tawag sa or maraming anyo ng kaintindi nila sa bigas. So, pinapakita nito na ito yung konektado rin sa kultura, 'di ba? So, ayon ito sa kultura na kanilang napagkasunduan or kinagisnan nilang tradisyon o kultura nila. So, sunod naman ay ang ayon rin kay Lee Whorf, ganito rin, we cut up nature, organize it into concepts, and ascribe significance as we do, largely because we are parties to an agreement to organize it in this way, an agreement that holds throughout our speech. So, diba, sa pag magkakaibang lugar, may wika rin na kinagisnan ang mga tao. So, depende ito sa pagkakaintindi at depende ito sa kung ano yung
kung ano yung pagkaka-express nila sa kanilang wika. So, nakadepende ito sa kung paano nila gamitin at kung paano nila intindihin yung mga wika, 'di ba? Kasi iba't iba tayo ng lugar na pinanggalingan. So, sunod tayo sa cognitive appropriation. So, pinaunlad ng disiplina ng cognitive cultural linguistics. Pangunahing layunin nito na tukuyin at tiyakin ang ugnayan ng habitual thought o kinasanayang anyo ng pag-iisip at pagkilos sa wika at paggamit nito. So, ang cognitive appropriation naman ay ito yung wika na natutunan mo sa isang lugar. So, pag natutunan mo na siya, naa-adapt mo at yun na rin mismo yung ginagamit mo sa pang-araw-araw mo na pamumuhay. So, ang cognitive appropriation ay ito yung natutunan ng isang tao sa isang particular na lugar kung asan na siya. Hindi lang sa sariling karanasan niya ito natutunan, kundi sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. So, pakikipag-ugnayan sa guro, magulang, or kapitbahay, kaibigan niya, o sa lipunan talaga. So, kapag naunawaan na ito, kapag naunawaan ng isang konsepto ay inaangkin o 'di ba ina-absorb, inaangkin niya ito sa kanyang sariling isipan. So, ito ay tinatawag na cognitive appropriation. So, halimbawa nito, natututo ang isang tao mula sa isang guro, 'di ba? So, kapag ang isang estudyante ay tinuturuan ng guro kung paano mag-solve ng isang math problems, 'di ba? So, gamit ang isang tiyak na paraan ay sa simula o sa umpisa ay ginagaya lamang ng estudyante yung hakbang ng isang guro para matutunan niya talaga o maintindihan niya kung paano mag-solve ng isang math problem. So, sa tinagal-tagal ng proseso ng pagkatuto ng isang bata o estudyante ay alam niya mismo sa sarili niya na kung paano mag-solve at wala nang gabay ng isang guro kasi natutunan na niya o na-absorb na niya yung lesson or yung paraan, 'di ba, ng pag-solve. At ito yung cognitive appropriation na tinatawag natin. So, sa pamagitan ng pagkatuto o proseso ng kaalaman ng isang tao ay na-absorb niya yung kaalaman at mismo sa sarili niya, alam niya mismo at hindi na niya kailangan ng ang gabay galing sa isang tao. So, yun yung linguistic relativity at cognitive appropriation. So, yun lamang sa araw na ito. Maraming salamat!